nagpang-ensayo si Manny Pacquiao sa California bago tumulak patungong Texas, kung saan gaganapin ang bakbakan nila ni Joshua Clottey. Kanina, kinilala na ni Pacman ang mga nagwagi sa kanyang weight loss challenge. Mula sa Los Angeles sa California, nakatutok si Chino Trinidad. Bago tumulak patungong Dallas, Texas, nagsimba muna si Manny Pacquiao sa Christ the King Church sa Hollywood. Kasama ang misis na si Jinky, humingi ng ligtas na laban si Pacquiao. Makapananghalik naman, isinagawa na ang timbangan para sa kanyang pa-contest. Ang biggest loser na ang winner ay mag-uwi ng $23,000 o katumbas ng 1 milyong piso. Hindi biro ang itinakda ni Pacquiao na target na kailangan makabawas ng 15% ng kanilang body weight ang lahat ng sasali sa loob lamang ng 3 linggo. Sa 80 plus na participant, swerte lang kung may 20 makakuha. Bukod sa pakikibahagi ng pound for pound king ng kanyang mga natatanggap na biyaya, nais din niyang ipaalam na hindi biro ang buhay ng isang professional boxer. Ma-feel nila yung gaano kahirap yung buhay ng boksingero at saka siyempre yung sa kanila mag-reduce pa lang, walang fight, walang sparring. Nahirapan na sila. Paano pa kaya yung boksingero? 37 ang batagumpay na nakapagbawas ng 15% ng kanilang timbang. Ngunit wala silang lahat sa ibinawas ng Amerikanong si Tim Sladek na 22% ng kanyang body weight ang naibawas. Ito naman ang naisiparating ni Pacquiao sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nakakatulong to sa mga tao, sa kanila dahil malusog ang katawan nila at dito may talagang inaano ko sila ng medical before and after. Kailangan natural exercise lang. Bukas may huling hirit pa ng ensayo ang defending WBO welterweight champion sa umaga. Ito'y bago siya tumulak patungong Dallas upang doon tapusin ang kanyang paghahanda para sa kanyang pagharap sa hamon ni Joshua Clottey sa Marso 13. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang taxi ang nasunog kaninang madaling araw sa Kaputihang Palad ay ligtas naman ang driver, si James Velasquez. Naka-alerto 24. Nagliliyab ang taxi na ito nang madatnan ng GMA News sa panunukan ng EDSA at kamuning kaninang alas 4 ng madaling araw. Lumalagab-lab ang apoy mula sa makina nito dahilan para matusta ang kaha at hood. Ang may-ari at driver nito si Ed Parayo, pilit sinusubok ang apulay ng sunog pero imbes na humina. Maya-maya pa, dumating na isang truck ng bumbero. Binomba nila ng tubig ang taxi at kahit nawala ng apoy matapos ang ilang sandali, hindi nagpakasiguro mga bumbero. Si Parayo halatang lumong-lumo sa sinapit ng pinagkukunan ng hanap buhay. Pero mismong siya, hindi rin maintindihan kung ano ang nangyari sa taxi. Bigla na lang kung sir, may pumutok tapos, umapoy. Saan galing yan? Paano napansin mo? Hindi, atid ko sana yung asawa ng kumpare ko. Ngayon, biglang may pumutok eh. James Velasquez sa Alerto, 24. Sumiklab ang isang grass fire sa Baguio. Ayon sa nagpadala ng litrato na si John Cyrus Romeo. Pababa siya kahapon ng Cannon Road nang makita niya ang sunog. Ang hinala niya, nagliyab ang damo dahil sa matinding init. Sa Baguio pa rin, nagningning naman ang kalangitan kagabi dahil sa fireworks display. Ipinadala ang video ni Wilma Duclan. Nakunan din ni Darwin Villanueva ang parehong fireworks display. Bahagi po yan ng pagdiriwang ng huling araw ng Panagbenga Festival. Sa mga gusto magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod, bansang Turkey, niyanig ng lindol. Pagpintura ng MMDA sa dating bahay ni Senador Manny Villar sa Tondo, may bahid politika? Mall
team. Kinansila dahil sa hindi magkamayaw na fans. Chris Aquino nagsorry matapos mag-walkout si Rufa Gutierrez sa kanilang programa. Tinanggap kaya ni Rufa? Tutukan yan dito lang sa 24 Oras.